Tatagain kayo ng kuya ko. Pumunta ako sa likod ni ate, ate, tara, uwi na tayo. Ayoko na tumuloy doon. Sabi kong ganun, tatagain tayo. Tapos sabi niya, tapos nag-pray kami. Nag-pray ata tayo doon sa daan, te. Hindi, sabi ni ate, tutuloy tayo doon. Aba, praise God. Salamat sa Panginoon. Yung mga pananakot, yung mga pag-uusig, yung mga rejection, yung pagpunta namin sa tahanan na iyon, pinagtimpla pa kami ng Diyos. Siya pa mismo natataga sa amin. Ang nagtimpla ng Diyos sa amin. Diba? Napakabuti ng Diyos. Galing siya sa ibang bansa yata nun eh. Kasi yung kanyang asawa manggagawa sa simbahan. At alam nyo, nung panahon na nagtimpla siya ng Diyos, nag-prepare siya ng merienda na, tinawag ko yung kanyang anak. Sabi ko, halika na. Uminom ka ng Diyos. Ang nasa isip ko, baka may lason. Diba? Kasi naalala ko yung panalangin, yung may nananalangin sa lugar yata ng Mindanao na nananalangin sila sa pagkain ng mga manggagawa at yung pagkain nila na nasa harapan kinain ng pusa at yung pusa pagkatapos nila manalangin namatay. Doon ko naalala yun. Sabi ko, galit sa amin ang taong ito, sabi ko gano'n. Kaya pinainom ko yung kanyang anak. Nung uminom yung kanyang anak, pinagmasdan ko. Hindi naman namatay. Nanigurado lang. Hindi. Yun talaga, totoo po yun. Totoo po talaga yun. Ginawa ko po yun. Bakit? Nanigurado talaga ako na mabubuhay kami ni ate, na umay kami buhay sa aming pamilya. Kaya salamat talaga sa Panginoon. At yun, pinaglingkuran niya kami, hindi naman kami na ano ng ate, at maraming bagay kaming naranasan talaga. Mayroon pa. Kinatakutan pa kami ng simbahan, ng isang pamilya. Kasi mga aswang daw kami. Kumakain daw kami ng tao, napanaginipan daw niya. Nag-distansya siya sa amin, lumayo siya sa amin. Mga ilang, pero nangusap sa kanya ang Panginoon. Alam niyo po, humingi siya ng tawad sa amin. Natakot daw siya sa amin. Bakit porke ba mga waray kami, mga aswang? Ganun ba yun? Waray. Kaya grabe talaga yung paglilingkod sa Panginoon, hindi madali. Hindi madaling pumasok sa makipot na daan. Napakahirap. Napakarami naming pinagdaanan sa paglilingkod sa Panginoon. Napakarami naming pinagdaanan. Alam niyo, natuto na lang ako sa Kanya. Maraming bagay akong natutunan kay Pastora Nympha. Glory to Jesus. Maraming bagay akong natutunan. Sa Diyos ang Maraming papuri. bagay akong walang alam. Wala akong alam, hindi ko alam. Hindi ko alam umibig na sa kapwa. Kasi ng mga panahon ay mapanglait pa ako eh. May panahon na mayroong isang kitungin talaga. Inampo nila sa bahay, sa church. Naalala ko lang, araw-araw naaway ko si ate. Araw-araw inaaway ko siya. Pupunta ako ng simbahan. Ate, sabi ko, bakit nagpapatuloy ka dito ng may sakit? Bakit nagpapatuloy ka dito ng kitungin? Alam niya ba yung may kitong? Nagnanak na kasi yung kanyang likod. Nagnanak na yung basta. Makikita mo yung mga lana, dugo sa kanyang damit. Inaaway ko lagi si ate. Ang sinasabi niya lang sa akin, mararanasan mo din yan, Brenda. Pagdating ng panahon. Kasi hindi ko kaya yung kanyang mga ginagawa. Pero alam nyo, salamat sa Panginoon. Binigyan ako ng puso. Ang sinabi ko lang sa Panginoon, kung ano ang puso ni Pastora Nympha, ilagay niyo sa puso. Ilagay niyo sa puso. Yung pagiging lingkod talaga ng Panginoon. Kasi kung hindi ka talaga lingkod ng Panginoon, kaya mo bang abutin yung may mga sakit, may ketong, nasa bahay mo nakatira, ginagamit ang gamit mo, ang mga plato ginagamit, magkasalo kayong kumakain. At pag pumupunta kami sa bahay nila, nung nangungupahan yun, hindi ako kumakain doon. Pero si Pastora Nympha kumakain siya doon. Hindi ako umiinom ng tubig doon. Kahit anong ihain, hindi talaga ako umiinom. Pero nung maranasan ko talaga na yung pag-ibig talaga sa kapwa.
Kahit anong amoy pa yung bahay namin pinupuntahan, pag hinainan ako ng pagkain, kapaninin ko. Kasi natuto ako sa maraming bagay, sa paglilingkod sa Panginoon. Ito pala yun, na hindi pala talaga mahirap, hindi pala talaga madali ang paglilingkod sa Panginoon. Pati pulubin eh. Napakaraming bagay talaga na ating pagdadaan. Kaya